Happy Tuesday na mga higalag mga kaigsunan. Ato ang memory verse or memory text no sa atong devotional for all. Ephesians 3:19. And to know the love of Christ which passes knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ephesians 3:19. Welcome kita sa ato ang pagpalandong, sa ato ang pag-worship, sa atong gahong Diyos, ang pagsimpa kaniya sa switog kamatuoran. Mao kini ang yung LOD, ang lesson of Unified Education Lesson TV. Kon the message ato ang marathon lesson karon, Communion with God. I will gospel sa Heptalogy edition kon 7 parts. Ato ang textual audio video salid na to nga presentation. Introduction start kita. I pull down yung mga status bar. Makita ato ang pizza Tuesday Mayo 28 kon May 28. So bantay panahon na dayong kita. Ato ang temperature, precipitation, galaw sa hangin sa adlaw, kang ato ang high tide o low tide. So very hot ang ato ang temperature karon. Matong giingon nila nga low pressure kapag yun nas laing lugar kita hot. Ato ang very hot 35 degrees Celsius. Ang lowest na ato 25, excessive heat gihapon sa ato ang area. Tapos tanawra ni iyang precipitation 3 nga 10th day nga precipitation no sa today 90% kuno precipitation, pero high po iyang temperature. Uy, ugma very high ang kuan temperature sa Wednesday 36 degrees no. Tapos sa Thursday high ang temperature na precipitation na 60%. Sa Friday high gihapon atong temperature 36%, 50% ang degrees no, 50% precipitation. Tapos sa Thursday 35 degrees Celsius, 60% precipitation. Sa Friday, uy, grabe daghan may hot, 36 degrees, 50% precipitation. Sa Thursday 34 degrees, 50% precipitation. Sa Sunday 34 gihapon, 60% precipitation. Sa Monday 34 degrees, 50% precipitation. Sa Tuesday 34 degrees, 60% precipitation. Sa Wednesday 34 degrees, 50% precipitation. Sa Thursday 34 degrees, 60% precipitation. Grabe kasi sa katat no, makaulan kita. Ato ang galaw sa hangin kay na ay low pressure 11 km per hour, light kuno na. So ato ang hangin, kusog na. Ramdam na malain kadlawon pa. Size 8, 10, 11, 11, 11, 11, 10, 8, 10, 11, 8, 6, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5. Natong kalaw sa hangin. Ato ang let there be light for 55. Ato ang dawn, ato ang sunset 5, sunrise na to 5:17. Uy, tanawaran na inyong mga alarm clock higala, wala pa na nga usab no.
5:17 kunong sunrise ato ang dawn 4:55. Oy, 4:53 naman, 4:55 no. Ato ang sunset 5:53 atong sunset atong das 6:16. So maurang gihapon no ato ang das alas 6:16. So ang temperature nato sa alas 9:30 degrees, alas 10 sa buntag 32 degrees, alas 11 sa buntag hapon 33 degrees, sa udto na dayon alas 12 34 degrees kita no. With precipitation 40%, alauna 34 degrees, with precipitation 50%. Alas 2 after noon no 34 degrees 70%. Alas 3 sa afternoon 32 degrees 70%. Alas 4 31 degrees 60%. Alas 5 29 degrees 70%. Alas 6 sa kagabion 29 degrees 80%. Alas 7 sa gabion 28 degrees 80% precipitation. Alas 8 28 degrees 70%. Alas 9 27 degrees 60% precipitation. Alas 10 alas 11 27 degrees na precipitation sa alas 10, o sa alas 11 precipitation 30%, 50 sa alas 10 no. Alas 12 wala na kunoy precipitation. So mana na atong mga galaw sa ato ang mga temperatura no. Precipitation, galaw sa hangin og sa adlaw ang ato ang paglaom nga kita sa high tide ani no. Sa ato ang 28 nga pizza sa Mayo, high tide nato sa kadlawon 2:51 AM 0.7 meters. Tapos maka high tide po rin ta sa afternoon after lunch no. Alauna 21 ang ihang saka 1.8 meters no. Pero sa dili pa panahon sa ting saka ang ihang low tide karon, low tide kita karon alas 6:05 sa kabuntagon 0.5 meters. Og unya sa gabi alas 9:18 low tide gihapon 0.2 meters. So mao na nato ang high tide ug low tide nato nga updates. So silip kita sa Israel, piliin ang lapas sa Pilipinas, gawas sa Pilipinas na ang kabayan dito niya giadto ang Garden of Gethsemane. Ihanap ang gipictura no. Anya katong event nila sa Santa Cruz no, kung ano yan, na-post na niya yung picture sa katuang Queen Kibali nga si Charity ba to siya no, sa ilahang Flores de Mayo. So daghan iyang na-post nga picture. Stone of Agony ihapong gipicturan balik ko. Kedron Valley
Oh, grabe murag kuan. Pansyon. Pansyon na Kentron Valley. So kana atong update no sa ato ang gawas sa Pilipinas no kung Israel. Tapos sa ato ang pagtutok sa ato ang online nato nga seminar sa ato ang Global TMI ni Pastor Segundino Asoy no iyang giisgutan ang global total members involvement ga padayon sa ato ang gabi no. So magpadayon po kita paminaw no ugma na pod no sa kagabion. So kana ato ang mga update ato ang mga kakanalan ato ang mga kadalanan kapadayon paghap kita monitor ni ana no. So magahanay na kita sa ato ang pagatun-an. Welcome kita sa itong pagatun-an no lesson 9 the foundation of God's government mo na itong series karon. Pagatun-an sa Tuesday Sabat and the law Sabat man day no Tuesday sa marathon lesson karon LOD magatuon kita tulo ka devotional no para sa itong mga promiser tulo ka sabat kon para sa itong mga listener nag-una sa ato ang atong mga report update ug mga information mga ganap natay ganap kahapon ang Ida Kono Literatures ang naga devotional no sa afternoon sila naka-devotional. So ang ato ang hanay first part nato is stewardship nga devotional opportunity kita devotional reading diri kita sa ato ang pagpadayon og basa sa ato ang half chapter sa 1 Samuel 14 mapul chapter na nato karon ug madiin na nato no ang nanghibilin nga verse pages ang verse 28 to 52 so ato siyang basahon no tapos ato ang the great controversy second part nato atong devotional sa ato ang mga youth no ang ato ang the great controversy diri kita sa chapter 29 the origin of evil o kang sita no nabanggit ni nato kay nag-una man tong ato ang lesson di ba the great controversy giskutan no puto si sita tong miagi sumurag kana ra gihapon atong mabalik verse pages nga itong basahan nato 496.1 497.2 tapos ato ang third part devotional purula to in heavenly places ato pagapamalandungan kita itulan ang May 28 filled with his fullness mao kana atong devotional per second ug third nato nga part ato ang mga sabat call atong fourth fifth ug sixth nato nga part no sabat call nato sa ato ang fourth part ato ang 4 PM mga ka-inverse no bago ato ang mga husa ka-inverse no nga ato ang na subaybayan gahapon sa 4 PM nagadula to sila enbol no tapos katapod ilahang ki ansiran tong ato ang mga journal no karon kay Tuesday kita in speak ba kita karon no so ato ang fourth part ang inverse in your youth nga dos nga tong professional atong second quarter the controversy lesson 9 nato the spiritual warfare parto kita itulan the word no ang pulong sa Dios nga may gahom no. So, in-speak kita sa Tuesday no ato pagatun-an. Tapos sa fifth nato nga part atong sabat ko sa mga junior youth nga marag mahantong atong second quarter and the wicked love. Lesson 9 nato a leader's influence. Dili po ni mura po ni pangkuan.
pang Sabbath school nato nga preparation, pang if camp nato nga preparation, no, sa title niya Leaders Influence, no. So ato pagatunan Jeremiah 29:13, Matthew 5:14 o niya, no. Tapos Sabbath school kita sa mga hamtong atong second quarter nagit controversy 60 bali na ito nga part, no. Lesson 9 na ito nga series, The Foundation of God's Government. Tapos Tuesday atong pagkatunan, May 28, the Sabbath and the Law. So mauna ka na atong mga hanay, no, ato ang mga pagtuon hatod ka nato sa manubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o giduyugan sa grupong Adventist Youth, no. Ato ang prayer 10, di ba? Adventist Youth prayer 10, ang small group sa youth, Power of 70, ang atong TMI, dili na siya TMI, no. Global na TMI, no, Global Total Members Involvement. Kay mo na natong giduso sa ato ang mga administration sa ato ang GC, atong division, no. So Global TMI, no, Total Members Involvement, Personal Ministry, Gospel Diniwang Lamp, Legal Missionary and Preachers, ato salamatan ato makagahom nga Diyos na ining nakahatag paghamtag panahon sa pagtuon sa iyahang pulong nga may gahom, no. Ato asad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsuunan kay sila atong mga contributors. Na sila atong please at nag-like, nag-heart, nag-mention, nag-share, mga kapayan sa video link, makasub sa video, maka-review sa ito ang mga video sa atong ma-distributed o ato ang say-say unya, no, ang ato ang pag-distributed, no. Kuan kita mantala, no, ya taut-taut. Makasabay-bay sa ato ang distributed, no, atong distributed ang scripting, ato ang recording, ato ang uploading sa ato ang Facebook o ang pag-live na to sa YouTube channel, atong radio online sa ato ang podcast, atong Spotify o ang ato ang YouTube Music, ato anang na segment episodes, no, sa ato ang podcast ug atong Spotify, YouTube Music, ang ato ang lesson 9 kay balik karon nga series. Nabutang na nato atong expanded sundown diri. Ang katong ato ang sa Monday, na-convert ba nato ang Monday? Ato ay import ang Monday kung maka-import siya karon, no? O na Andre ato i-import ang Monday. Pag ma-import kini, mahimo ni siya ato ang segment og episodes di maabiso na pud na sa ato ang mga kahigalaan, no, naka-subscribe, follow, like and share, naka-make up playlist sa ato ang account, sa ato ang podcast ug sa atong Spotify nga Spirit Starcaster podcast channel, no. Og naka-add sa atong RSS, no, sa ato ang YouTube Music, anchor.fm/s D40D4 2E4/podcast/RSS. So maabiso na sa inyo kung kuha na to, mahima na to siyang segment episode ang ato ang sa Monday. Tapos kini na po na yung karon, no, ato na po nang ipahigayon ang sa ato ang Tuesday. Pero mag-una kitag himo, no, sa ato ang script, no. So ato ang scripting paghimuon sa atong keep notes ug sa ato ang Facebook, magkahiwalay kana sila, no, na ay devotional with graphic interchange format kun give ato ang devotional ug ato ang Sabbath school.
Tapos ang ato na dayong kanang ibutang nato sa ato ang basahon, no, sa ato ang blogspot.com kini ato ang display ang kadtong duha atong devotional o Sabbath call na nakitay basahon. Kung natay basahon di natay pag imantala karon kay Tuesday kita mamantala nato na, no, sa ato ang recording nga ang duha ka oras mahimo siya nga tibok nga adlaw hangtod sa gabi sa ato ang katulogon, no. Ato adawaton ang mensahe sa ato ang buhing Diyos related kini, no, unsay nang hitabo, unsay dapat na to, no, nga ma-message sa mga panahon, no, nga ato ang ma-encounter, di ba? Kung abti kibali mo sagap ang ato ang mamaritis, ang ato ang pulong sa Dios nga may gahom mo pahibalo pod sa diri kanato, no, nga kanang nakakuanta ba naka wala ta nagkakuan sa word, no, kibali kundi ang ato ang pagkuan diri sa mga bersikulo, no, nga matingal ka lang nga ngano naka-coincide ra man ni, di ba, no. So mao na ang pulong sa Dios nga may gahom, wala na siya natulog, no, hindi natutulog ang Diyos, no. So mao na nga dawato nato ang mensahe sa ato ang buhing Diyos, di ba? Kung na ang mensahe na maminaw ug wala mensahe magid na siya. Pareha ra gud sa atong Hope Channel nga atong gipadasigan di kag maminaw ug maminaw ka magpadayon magid nang mensahe diha, no. So mao kini, no, nga ato ang madawat ang mensahe sa ato ang buhing Diyos, no, sa masinsinan gayud ug mahimo pagid nato siya nga kalan-on sa tibok nato nga adlaw hangtod sa gabi sa atong katulogon. So niining Tuesday, happy, no, og good morning, good noon, good afternoon, good evening hangtod sa good night. Ana ra dito ra ng kuan greetings bila ra ba nang isa ka adlaw dira ka na hold down ato ang kaon mao gihapon dito ra gihapon, no. Happy pamahaw, happy paniudto, happy panihapon, pangisna hangtod sa pangatulog. Wala na di na ka magsalig og kanang kuan pa lain-laing nasod pareha-pareha kanang daylight. Wala dito na siya nga greetings, no, kay inana ang atong panahon karon paspas kaayo. Tinibo ng greetings karon di na isa. Saon man mo ng isa. So mao na siya palapad na to ang pulong sa Dios nga may gahom. Ato adayon na siyang i-share, no, sa ato ang mga Facebook, no, atong mga social media kay naka-album na kana dito lang kana, no. Atong i-upload ang video ang i-share sa ato ang mga page, group page, my wall, Twitter, Tirabak, Telegrams, mga bot na dito, no, sa ato ang mga my day. Maghimo kitag abangan, no, sa ato ang mga essential nato nga mga pagkatun-an. Tapos tipik sa kinatibuk-an ato ang reel sa ato ang long video. Tapos maghimo pa rin kitag mga shout notes katong IMG message, no, ato ang mga QR post QR code nga post, no, katong cross stitch nato og ato ang dinosaur post, no. So ato ta siyang ikuan pag natay time. So human nato pag-share sa ato ang Facebook, ang ato ang YouTube channel. Subscribe, follow, like, and share or search, no, para na ay kanang history kay di ra ba na sa iyon ato i-search ang ato ang ngalan, no.
ato ang account o Bible Reading Marathon Journey 2022. So i-search ninyo, subscribe, follow, like, and share, no? Tapos ang ato ang live time nato daily 10 a.m. to 12 high noon ang ato ang pag live sa ato ang YouTube channel. Human sa ato ang pag live review, replay daghang kitag kaupan diha, no? Ato ang paminawan ang kang Pastor Asoy sa iyahang online nato nga review ato sana siyang mapaminawan, no? O kang ato ang mga channel nga mga program katong ato ang takla sa pagtuon, nakita takla sa pagtuon nato ang kuan katong Monday, no? O katong mga English nato sa ato ang Sabbath kulog sa atong 3ABN, no? Unya ang ato pang kuan karon kay Mayo paghapon kita ato ang theme song katong theme song nato, no, nga Christ our living hope, no? Christ the living hope ug ang ato ang kadaugan kay napay bakas, no? Napay bakas sa ato ang victory sa ato ang voice of youth, no? Kadaugan kang Kristo. Ambot mabukhan na ilang gamiton sa if camp, no, nga theme song or katong chosen, no? Murag prepared man ni kayong if camp, no? Ato ning subaybayan kay kuan pa lang sa ila pa lang mga galamiton, no, sa pag kibali training mo na siya nga kuan po ng if camp, no, nga naa kay pagalatay-latayan mga PC, no, o unsa pa diha nga mga physical train, no, naa diha sa if camp, no. Unya na plaster po ilahang dagko kayo nga mga kalha, dagko kayo nga mga kaldero, plaster kayo ba ang kuan tanaw na to ang kuan ani, no, pag gyud sa event sa ato ang if camp, no. So sa kuan pa to ang ato ang gikuan, no, di ba, YouTube pa to. Ato ang review, replay. Tapos mga bot kitas kagabhion ato ang pag reprise, no, ato ang offline nato nga prime time nightly review o reprise sa 9 p.m. to 11 p.m. So pwede po na siya masayo, no. So mao kana ang sa ato ang pag live sa atong YouTube channel, katong ato ang Region Line sa atong podcast sa Spotify, ato ang YouTube Music. Oy, tanawa lang YouTube Music nato. Na-add pa ang kuan. Ato ang kanang sa lesson 9 nato nga series Expanded Sundown. Ang Spiritual Caster Podcast Channel, unya ang ato ang name gidiha, no, Juban Max man na iyahang name diha. O nana po diri ato ang lesson 9, no. So coming man to ang ato ang kuan, ato ang update to ato ang gi-import, no, nga Monday kana to kung na hanay ba niya kay ato na siyang himuan og segment episodes after sa ato ang pag kuan kibali ini karon nga panahon o na kuan na nato na import na nabutang na ang ato ang Monday, no. Ato na siyang i-segment episodes unya taud-taud, no, human sa ato ang pagmantala pagmantala, no. So kana naman ang ato ang
mga distributed. Magsugod na kita no sa ato ang pagpamalandong. Ang naa sa kwarto, get your Bible and put in your heart no. Kay magasugod na kita sa pag-ampo ang makaluhod no luhod. Mag-ampo kita, makidungan kamo. Secret prayer, silent prayer, sincere prayer. Giapil kini yung pag-ampo ang ato ang crisis sa tubig no. Kay dekado no, daghan ang mapiktahan, musaka ang mga presyo no. So magampo kita sa ato ang pagsugod, Lord's Prayer ato adiri no. Magampo kita, amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong alan, paniha imong kingharian, pagabuhaton sa imong kabuton dinis yuta maingon sa langit. Kay karon sa pagkaon na sa adlaw, pasaylo kami sa mga utang, mayo na kami sa nakasaylo man sa nakautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwasa kami gikan sa dautan, kay mo ang kingharian ug ang gahumhimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa itong favorite sa pagpadayon natong pasa sa senaryo no nga kang King Saul man ni unya sa iyang anak no nga si Jonathan ug katong armor bearer. Unya mitubag ang usa ka katawhan ug miingon, "You got a message from unsaved number." Unya mitubag ang usa ka usa sa katawhan ug miingon, "Ay mong amahan sa hugot gayod nagsugo sa katawhan inubanan sa usa ka panumpa nga nagaingon, tinanglo ang tawo nga mukaon og kalan-on niining adlaw og ang katawhan nangaluya na kalaki ni Saul no." Unya mingon si Jonathan, "Ang akong amahan nagpasamok sa yuta. Tanawa ako naghangyo kaninyo. Daw unsa ka ming lamdag ang akong mamata. Tungod kay nakatilaw ako og tiyutay niining dugosa." Gikaon dito ni Jonathan tong dugos no. Nga makalandrag ko sa mata ang kuan dugos no. Uy, manginom tag dugos no. Unsa pagkaha kung ang katawhan managpakakaon sa ilang tinguha nining adlaw sa inagaw sa makaaway nga ilang hingkaplagan. Kay karon walay dakong kamatay diha sa mga Pilistihano. Okay lang gidaog ang mga Pilistihano ni atong adlaw sukad sa Mikmas. Sukad sa Mikmas hangtod sa Chalon, ug ang katawhan nangaluya pag-ayo, ug ang katawhan na nag-ilog sa inagaw ug na nagkuha og karnero ug baka ug mga nati nga baka gipanag-ihaw nila sa ibabaw siyuta. O ang katawhan na nga niini uban ang dugo. Sila ka uban ang dugo. Basig dugos. Kadto dugos no. Onya ilang gisagenlan si Saul nga nagaingon, "Ani karon ang katawhan nakasala batok kang Jehova kay ni ana nangaon sila lakip ang dugo." Og siya mingon kanamo, "Nagbuhat sa mabudhion gayud. Paligdi ako usa ka dakong bato." Nining adlaw og si Saul mingon,
panagtibulaag kamos taliwala sa katawhan. Og ing na sila dadangan hikanako ang baka sa tagsatag sa kataw ug ang tagsatag sa kataw sa iyang karnero. Og ihawon kini dinhi og kan-a og ayaw pagpakasala batok kang Jehova sa pagkaon lakip sa dugo. Og ang tibuok katawhan na nagdala sa tagsatag sa kataw og sa iyang baka niadtong gabi una og na nag-ihaw ni adto didto og si Saul nagtukod og usa ka halaran. Nagtukod og halaran kang Jehova kadto mao ang unang halaran nga iyang gitukod kang Jehova. Og si Saul miingon, manugsong kita sunod sa Pilistihanon. Sa gabi og kuhaon ta ang alagawon nga anaa kanila hangtod sa paghayag sa kabuntagon. Og dili nato binlan og usa ka tawo. Sila miingon, buhata sumala sa maayo kanimo. Oya mingon ang sacerdote, paduol kita ngadto sa Dios. Og Saul na ngayo og pakitambag sa Dios. Mulugsong ba ako sunod sa mga Pilistihanon? Itugyan mo ba sila sa kamot sa Israel? Apan siya wala tubaga ni adtong adlaw. Saul miingon, paduola ka namo dinhi tanang kamong mga pangulo sa katawhan og ilha og tan-awa kung diin magikan kining salaan ining adlaw. Kaingon nga si Jehova buhi nga mao ang nagluwas sa Israel, bisan pa kung kana-anaa kang Jonathan nga akong anak nga laki, siya sa pagkatinuod mamatay apan walay usa ka tawo sa taliwala sa tibuok katawhan nga mitubag kaniya. Anya miingon siya sa tibuok Israel didto kamo sa usang daplin og ako og si Jonathan nga akong anak nga lalaki moadto sa pikas nga daplin og ang katawhan miingon kang Saul, buhata sumala sa maayo kanimo. Busa si Saul miingon kang Jehova, ang Dios sa Israel ipakita ang katulid og si Jonathan og si Saul nakuha pinaagi sa pagpapalad apan ang katawhan nakagawas. Og si Saul miingon, papa lari ako og si Jonathan nga akong anak nga laki. Og si Jonathan nakuha unya. Si Jonathan nakuha. Unya si Saul miingon kang Jonathan, sugid ako unsa imong gibuhat. Og si Jonathan nagsugid kaniya og miingon, ako sa pagkatinuod mingtilaw og jutay nga dugos sa tumoy sa sungkod tandiha sa akong kamot. Og aniya karon ako mamatay gayud. O Saul miingon, ang Diyos nagahimo ni ana og labi pa kay ikaw sa pagkatinuod mamatay gayud. Jonathan. Og ang katawhan miingon kang Saul,
Mamatay ba kayod si Jonathan nga naghimo nining dakong kaluwasan sa Israel. Pahalayo kana ingon nga si Jehova buhi. Walay usa ka lugas nga buhok sa iyang ulo nga matagak siyuta. So topic sila kang Jonathan no. Kay siya nagbuhat uban sa Dios nining adlaw busa ang katauhan mengtabang kang Jonathan mao nga siya wala mamatay. Onya Saul mitungas gikan sa pagsunod sa Palestianon. O ang Palestianon nangadto sa ilang kaugalingong dapit. Karon sa diha nga si Saul nakadawat na saging harian sa Israel. Siya nakig-away batok sa tanan niyang makahaway. Bisan diin batok sa Moab, og batok sa mga anak sa Ammon, og batok sa Edom, og batok sa mga hari sa Soba, og batok sa mga Palestihanon. Bisan asa siya makaliso, iyang gibutang sila sa kadaot, og siya naghimo og maisugon gayud og gidaog ang mga Amalikahanon og nagluwas sa Israel gikan sa kamot nila nga nanulis kanila. Karon ang maanak nga lalaki ni Saul mao naanak nga lalaki ni Saul si Jonathan og si Isoy naaday nang Isoy no ngalan no nang singaran sa kaano naaday na siya Isoy nga kanang ngalan sa Bible Isoy Melsisowa. Og ang ngalan sa iyang duha ka anak nga babay mao kini ang ngalan sa kamagulangan si Merab og ang ngalan sa manghod si Michael o mo na siya nga relasyon ni David no. Og ang ngalan sa asawa ni Saul ngalan ni Saul mao si Ahinoam o mao nang asawa ni Saul no. Noam. Og ang ngalan sa kapitan sa iyang panon mao si Abner o kapitan si Abner. Anak nga laki ni Ner o yuan ni Saul. Ni Saul. Relatives niya iyang kuan, iyang kapitan, pwede di ay na, no? Kay anak man kuno laki ni Ner o yuan ni Saul, no? O yuan kibali ni Saul no. Mani Abner nga mao ang anak nga laki ni nali og si Sis mao ang amahan ni Saul o naay amahan ni Saul diri na apil si Sis no. Og si Ner ang amahan ni Abner murag kon sila no. Kamag-anak. Mao ang anak nga laki ni Abil. Kinsa na nga Abil? O dihay mabangis nga gubat batok sa mga Palestianon sa tanang madlaw ni Saul. Dili kupat day panahon ni Saul no. Ang Palestianon og sa wakita ni Saul sa bisan kinsang kusganong tao kun maisog nga tao yang gikuha alang kaniya. Mao ning si David no kay kang Saul man day na paghari ni Saul no. So mana na ang full page nga atong nabasa sa 1 Samuel no chapter 14 na hurot na nato no ang verses niya nga adunay sulod nga verse 52 ugma Miyerkules na ugma magahap emphasize kita no sa ato ang katong atong gibasa the God of small beginnings. Malago na kita sa ato ang devotional sa ato ang mga youth no. Ang The Great Controversy verse which is nato the origin of evil. Kanang ato ang chapter 19. The origin of evil o ang ato ang pages 421 407.2.
So kang Satan gihapon kini ato ang basahon. All the power of his mastermind were now bent to the work of deception, to secure the sympathy of the angels that had been under his command. Even the fact that Christ had warned and counseled him was perverted to serve his traitorous design. To those whose loving trust bound him most closely to him, Satan had represented that was wrongly judged, that his possession was not rejected, and that his liberty was to be abrogated from misrepresentation of the word of Christ. He passed through the prevarication and direct falsehood. Direct falsehood accusing the Son of God of a design of humiliate him before the inhabitants of heaven. He sought also to make a false issue between himself and the loyal angels, all whom he could not subvert and bring fully to his side. He accused of indifference of the interests of the heavenly beings, the very work which he himself was doing. He chanced upon those who remain true to God, and to sustain his charge of God in justice toward him. He resorted to misrepresentation of the word and words and act of the Creator. It was his policy to perplex the angel with subtle argument concerning the purpose of God. Everything that was simple, he is rooted in mystery, and by artful perversion cast doubt upon the plainest statement of Jehovah. His high position in such close connection with the divine administration gave greater force to his representation, and many were induced to unite with him in rebellion against heaven authority. God in his wisdom permitted Satan to carry forward his work, until the spirit of this affection refined into active revolt. It was necessary for his run to be fully developed, that their true nature and tendency might be seen by all. Lucifer, as the anointed cherub, had been highly exalted. He was greatly loved by the heaven beings, and his influence over them was strong. His government included not only the inhabitants of heaven, but of all the worlds that he had created. And Satan thought that if he could carry the angel of heaven with him in rebellion, he could carry also the other worlds. He had artfully presented his side of the question, employing sophistry and proud to secure his object. His power to deceive was very great, and by disguising himself in a cloak of falsehood, he had gained an advantage
Even the loyal angel could not fully discern his character or see to what his work was leading. Satan had been so highly honored, and all his acts were so clothed with mystery that it was difficult to disclose to the angels and true nature of his work. Until fully developed, sin would not appear the evil things it was here to pour. It had to place in the universe of God. The holy beings had no conception of its nature and malignity. They could not discern the terrible consequences that would result from setting aside the divine law. Satan had at first canceled his work under the spacious provision of loyalty to God. He claimed to be seeking to promote the honor of God, stability of his government, and the good of all the inhabitants of heaven, while instilling discontent into the mind of angels under him. He had powerfully made it appear that he was seeking to remove this satisfaction when he urged that change be made in order that the law of God government it was under the pretense that these were necessary in order to preserve harmony in heaven. So mabasa na siya, no? Oh, manakita sa itong dagit controversy lago kitas devotional for all in heavenly places. May 28, no, filled with his fullness. So kabapod na inyuhang mga devotional book, no, nga gigamit na to. Ukab ang May 28, no, katong atong gigamit sa ato ang dawn ug sa ato ang sunrise. Ang Bisaya dire na puno sa iyang kahupnganan, filled with his fullness. Ato ang memory text atong balikon Ephesians 3:19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So mapuno gid, no, sa atong kahibalo sa Ginoo Dios Bisaya, episode 3:19. Og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. O mapuno, no? Sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Basahin niya parasig. Only those will have a fitness for the mansion above who give to God full and implicit obedience. God knows that we would not appreciate His rarest gift. His rarest gift if we were not perfectly submissive to obey Him and always keep His glory in view. Whatever your temperament may be, whatever your hereditary uncultivated tendency, na may cultivated, apil ra na sa seminar ni Pastor Asoy, no, ang cultivated tendency may be there is a character to be formed after the divine pattern. We have no excuse for retaining our own mold and superscription nature.
For Christ had died that we may have his more. And as a prescription, we cannot retain our own self and be filled with fullness of God. We must be emptied of self. If heaven is gained by us, at last it will be only through the renunciation of self and receiving the mind. The Spirit and the will of Christ Jesus are willing to pay the price for eternal life. Are you ready to sit down and count the cost? Whether heaven is worth such a sacrifice as to die to self, and let our will be bent and passion into perfect conformity with the will of God, until there shall be the transforming grace of God will not be experienced by us. Just as soon as we present our emptied nature to the Lord Jesus and His cause, He will supply the vacuum by His Holy Spirit. We can then believe He will give us to His fullness. He does not want us to perish. We do not want more of God any more urgently than He wants all that there is of us to be consecrated to His service. Eternity is endless. Our life here is a short period. At peace lang ka. And what and whom are we living and working for? And what will be the outcome of it all? The religion of Christ, we need daily. Uy, nangdano to, no? Daily. Religion of Christ. Everything we do or to say come under the notice of God. Oh, no, notice ka din sa Ginoon. We are the spectacle unto the world, to angels, and to men. The Church of Christ is to be presented as character. Though He had all the strength of passion of humanity, never did He had temptation to do the one single act which was not pure and elevating and enabling. So mabasa na sa later, no? 27, 18, 92 man nato ang devotional for all, no? In heavenly places. Ato ang mga devotional to siya. First, second, ug third nato nga part. Lang kung kita sa mga Sabbath school, no? Ato ang 4, 5, ug 6 nato nga part. Fourth part nato unya 4 PM. Amot live pa sila unya, no? Kay MWA pro man. Nawagan na pa kuno sila nga. Ugma na pud kuno. So welcome kita sa atong inverse, sa atong mga seniority na nga mga professional, atong second quarter lagi controversy sa nain nato. Spiritual warfare, parto kita the war, no? Og ato pagatunan karon ang pulong sa Dios nga may gahom. Ang sa Tuesday and Speak, no, mga teksto. Pangadto kamo adto ana inyong mga application. Sabat ko lang PM ma-download sa Play Store, no? Pakita ninyo tong inverse, no, inya kadto ang ato ang lesson 9. Dagit controversy man to, i-click niyang lesson 9, i-click ang ato ang Tuesday, magkita na pud ta ato ang bukid nga
kaawaan. Ano sa siya, no? Awaaw. Masin na siyang awaaw, no? Nga dapit katong gidalahan ni Jesus Christ nga gitintal siya, no? Awaaw nga dapit, no? Bukid. Desert kibali, no? Ang ato ang baktasan kada pagtuon nato sa ato ang inverse karon, no? Naakitas awaaw nga dapit, no? So kasagaran mahimo diha kung awaaw nga dapit maghaling, no? Okay. Ngit-ngit mo po siya, no? Maghaling kay ngit-ngit mo po, no? Kung di ka maghaling-haling kanang mupahulay kay bali mo, no? Pero kung magpadayon mo baktas, kung awaaw nga dapit mo nang kinahanglan kag naa kay hayag kayo nga ispat, no, nga suga nimo, pwede ka mahadlok ka. Hadlok lakaw-lakaw walay suga. So welcome kita sa pagtuon sa Tuesday, May 28 and speak. What relationship do the following verses have with sa Matthew 1 verse 1 to 10? So ato ana ni siyang basahon ang temptation of Jesus, no? Balik ko nato nagbasa kay ubay-ubay po dayon nga mga teksto niya. Matthew 4 verse 1 to 10. Then was Jesus led up to the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had passed 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that this stone be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Katuno, nga pulong sa Diyos, nga may gahom, no? Proceedeth the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and seated him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angel charge concerning thee, and in their hands there shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Oh, next na po nga temptation ni Satan. Again, the devil take him up into the exceeding high mountain, and shew him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt pull down and worship me. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship
the Lord thy God, and him thou shall thou serve. So mao gid natubag sa Ginoo no nga gipahawa na gini no sa kinalasan, gate dihen Satan no. Grabe ang kanang kagustuhan kibali temper no, makunat mga temper si Satan no. Siya ang maninintal, gusto niya nga murag kanang kuna to ba nga mangita inatag to see is to believe no. Kung gusto man na ay miracle, makita nato ng miracle, di ba? Oh, pareha atong kuan niya nga kanang ang bato himuong tinapay no. Pero wala no, kay ningon siya nga mabuhi ang tao dili lang sa tinapay lamang kundi sa matag pulong sa baba sa Dios. Pero nasubaybayan na ni Satan no nga naay tinapay gihimo ang Ginoo, di ba? Katong gipakaon niya ang 5,000 ka mga men ra ang nakatala, di ba? So manang kung nagyapon kay gusto mahimo gihapon na siya pero dili sa imong kabubuton no, di ba? Nakahimo gihapon tinapay ang Ginoo katong giampuan niya sa 2 fish and 5 loaves, di ba? Dili siya bato kun dili pagkaon pud ay ang himong tinapay no. O gusto po niya katong makita niya nga luwason kibali ang Ginoo no. Sa manulunda katong paambakon nung nakita man gid pod sa Ginoo ni Satan nga bising wala siya gaambak kay gabitay siya sa cross no. Sa iyang kamatayon murag naay galuwas sa iya kay naglinog man to no, di ba? Galinog sa pagkamatay ni Jesus Christ, galinog pag yun no ang bato nga mao di kuno siya matangkog sa bato, giligid tong bato sa pagpakamatay no, pagkabanhaw ni Jesus Christ, di ba? Katong gusto niya paambakon, wala gid niya nakita nga ni ambak, nisakay no sa langit, di ba? Katong pagbiya na sa Ginoo. Oh, mo na naay mga instances nga gusto nato makita miracle di na dali-dali, no? Panahon ang kanang mudagan ana, no? Di ba? Wala kibali siya natintal ni Satan pero naagi instances nga makita nimo nga mahimo pud to siya no, nga gusto niya nga makita nga imposible, di ba? Oo, kita imposible no, wala ni ambak gisaka hinuon no. So kana ang ato ang makita nga kung gusto lang yun nga ilhon ni Satanas nga siya Diyos no, maila niya dili sa iyang pagtintal, di ba? Sa iyang pagsubaybay, di ba? Oh, unsay related no sa Matthew 4 verse 1 to 10. Simbra man na sa 4 verse 1 to 10. Hebrew 12:15. Oh, gibungkag man 12 ug 15 diri kay JP. Verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than the two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intent to the heart. Oh, mo din itong sulab no. Ang Hebrew 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities,
but was in all points tempted like us. We are yet without sin. 2 Timothy ato ang gituga sa Dios, ang pulong sa Dios. All scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine. So mana iyang purpose, no? Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa sinugdan mo ang pulong. Sa John 1 verse 1 padung sa 3 ambak sa 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sumana siya ang the Word, no? Nga mura po siya tanom nga kuan, no? Atiman, di ba? Kay ang pulong uban sa Dios niya, pulong gid kuno. Dios ang pulong, tapos ang pulong na iproseso ba sa pulong, no? Pero man siya ang pulong nga may gahom, no? Dili lang kay words lang, dili lang kay read lang, no? Kundi pulong nga may gahom nga nakig-uban kuno nahimong tao ang pulong. And the Word was made flesh and dwelt among us. Psalms 19:11. Kang David, thy words have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. So, tipigan ang pulong para di makasala, no? John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, makasantify ang pulong sa Diyos ug mao to ay ang pulong, no? Makasantify. Ecclesiastes 6:17, take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the word of God. Kama siya. Susumpay di siya, no? Ang helmet of salvation, no? O niya ang sword, no? Ang imuhang tabon sa imong ulo kay nara ba to'y gipakita sa video, no? Amo to nga balibol ra man tana to, naka sakitan mahinuon, napa may nahitabo nga kana aksidente, balibol ra kadula ra pagkuan niya, pag kanang spike niya naunsa nga nasuglod man siya dito asa campus kaaway, di nasiko siya pagtugpa atong pag-ambak sa isa, nasiko na igo iyang ulo, no? Diba? So kay wala may helmet, di mapod ka kinahanglan mag helmet do, pero wala siya proteksyon, no? Nga kung naa kay helmet of salvation, no, bisan pag maigo imong ulo di siya madutlan kay katong kuan, pagkaigo siya ang ulo na lipong na tumba dayon siya, no? And the sword of the Spirit. Na sword of the Spirit, which is the word of God. Duha day nahigala, no? Ang word of God katong helmet ug ang sword, no? Imong panangga sa imong ulo ug ang imuhang pang na may salida nga mao man yang gamito, no? Ang espada tirahon sa pusil ana naun niya. Di ba igug pusil kay iya ko ano lang kalagbala, no? Parihan ng mga panangga, no?
the sword of God. So, ikaw, unsa pa idugang nimo? What other verses promises come to mind and connection with sa Matthew 1 to 10? Oh, mana kita sa the great controversy nga atong pagtuon sa ato ang inverse. Malargo na kita, mga classmate, no? Sa atong Sabbath school, sa atong junior youth nga murag mahamtong. Atong cornerstone connection lesson 9 nato a leader's influence, no, and requited love ang ato ang second quarter ato pagatunan ang Jeremiah 29:13. Oy, katong Jeremiah 29:11 mo tong I know the plans. Ato siguro basahon, no, kay kuan siya kanang ubos sa I know the plans, no. KJB kita. O ito na to ang Jeremiah 29:13. KJB, kuan siguro ta, full chapter, read full chapter para atong makita tanan ang 29 verse 13 unya katong 11. Unahan natin nagbasa ang verse 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your hearts. Oh, makita ko no siya, no? Pero saka kita gamay katong I know the plan sa verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Verse 12. Then shall ye call upon me, call din ang una, no? And ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Nag-una di ay ni katong sa kuan. Matthew 7:7 nga kuan. Seek, no? And ye shall find me, no? Katong knock, di ba? O na di ni sa kanang Jeremiah, no? Then ye shall call upon me sa verse 12, and ye shall go and pray. Oy nana, kung tawag di ay nato di siya mag singgita lang tas Ginoo, no? Kung dili, go and pray unto me, and I will hearken unto you. Maminaw kuno siya, no? Kung mutawag ta siya, mag-ampo. And ye shall seek me, pangitawag pagit siya, no? And find me when ye shall search for me with all your hearts. Sumaw nang love the Lord thy God with all your hearts. So pangitaon gid ang Ginoo with all your hearts. Una siya pangitaon, no? Dili lang pod siya hap-hap, no? So, napa isa ka teksto, unsa ning isa ka teksto dire? Matthew 5:14. Sa Sermon on the Mount ba ni? Matthew 5:14, sa ni KJV na ba ni? Ye are the light of the world. A city that sit on a hill cannot be hid. Uy, padayon pa ang gihapunta sa ato ang mga insider, wahi galaw ka isudan, no? Giwali ra ba ni sa atong kuan? Kasi nagwali ani, no? Sa ato consecration ba to, no? Pastor, you are the light of the world. Tuldok, dili anday ka light, no? Syudad kuno kahigala. A city that sit on a hill cannot be hid. Di ba? Syudad po siya nga nabutang kuno dito as kuan. Nakakita ba mo niya na, no? Syudad nga nabutang sa bukid, nabutang sa taas nga dapit, no? Oh, di hayag siya nga syudad. Naganay video nga gipakita nga Night of Butuan. Ato na lagi iko ano? Basta gidrone niya, no? O makita ang kahayag kay iya mang gidrone, no? Pero unsa kanang makita gid mo nga ibabaw siya sa kanang bukid, nagsiga-siga ang bukid, no? Diba, nindot kayo, no?
Neither do men light a candle, put into under the parcel, but on the candlestick, and it giveth light unto that are in the house. So katong candlestick murag kuan man na sa ilahabog mo ng mga candlestick sa ilahan, no? Kanang menorah, no? Mabatong menorah sa atong kuan sa ato ang Israel, no? Katong lampstand kibali candlestick, no? O makahayag na siya kibali, no? Kanang imong candle bisan pag ipailalom nimo na nanay gamit, di ba? Tago gani nimo na kung magdagkot kag kuan hangin-hangin. Dagkota di ba kanang papel maghaling ka. Mo dili pataas maghaling ka, magdagkot ka. Itago mo na limo lo. Na purpose niya dahil kala, no? Basta importante magasiga, di ba? Lo, kung nakatago man ikaw nga candle, hinaut nga mapuslan ka panghaling, di ba? Kay bisan pang ipahabog nimo ng candle kung panahon na hangin-hangin, mapawong manggihapon na, no? Ipahabog lang na nimo ang candle kung close area ka, no? Unya mo to, no, nga naagihap kung kay helmet. Katong helmet para di mapawong na imong kandila, no? Helmet of salvation. So ato ang insight this week. Flashlight could have been taken straight out of some sci-fi movie. According to God's servant Ellen G. White, dark satanic forces seem to be winning the battle of Israel and Judah. Think right now about the world in which we are living. If you did not know God, how would you find hope amidst the chaos of our world? What is the rule of Christian in the world such as this? Such as this, no? Naigi ko andri nga murag nagmadao ko na daw kuno sa Satan, satanic, no? Pero kung dili nato paglaom ang Ginoo, no? Unsaon nato pagkaluwas no ninis chaos, no, in our world, no? Og ikaw nga Christian, unsa kuno imong rule, no? In the world such as this. Mo na to ang mga kadagkuan kahimo sila project 2024 to 2025, no? Ang discipleship making sa ato ang global TMI, no, na ay mga process ana, no? Gi-download na nato, no, kay na ay website niya na sa ato ang global TMI, no? www.globaltmi.org. Makita ninyo itong ato ang plano unsaon sa pagsalmot sa ato ang global, no, total members involvement, mga administrators sa ato ang mga charts, no? Kaya apil na sila sa ato ang mga plano, ato ang mga district pastor, no? Mga department heads, di ba, no? Kay ikaw nga Christians, no, unsa ang imong mahimo nga rule, no, ni ana maka kahibalo na ikaw, no? Matud pa sa atong inverse, mahibalo, di ba? So kana lang ato ang cornerstone correction din kita sa ato ang Sabbath school na kita sa mga hamtong. Ayon sa to mahibalo mo appeal, no? Lago kita sa ato ang 6th part, last na itong hugna, no? Welcome kita sa ato ang Bible study on a lesson. Study on the words. A marathon lesson karon. Communion with God, I will gospel sa Heptology edition kon 7 parts. Atong textual, audio, video, visual aids nato nga presentation gamita tanan galamito, no? Ang ato ang lesson book nga hard copy o kaba, ang ato ang lesson
no? Sa Mayo Kibali 28, no? Oy, sabat sobre itong no? Welcome kita no sa ato ang Sabat call sa ato ang mahamtong atong 6 part second quarter na to the great controversy lesson 9 na to the foundation of God's government ug ato pagatunan ang Tuesday the Sabbath and the law. O gamitan na ato ang mga hard copy, ato ang mga paperless no, ang PDF, ato ang application Sabbath School and PM. Always credit sa ato ang Adventic no nga company or website, di ba? Oh, Sabbath School and PM ang SSQ ma-download sa atong Play Store o ang website i-browse ninyo sa atong website no. Sabbath.school.adventic.io pangitaon ninyo itong atong Sabbath School sa atong mahamtong kadtong the great controversy. Click ninyo ato ang lesson 9 no. Ay click ang ato adlaw karon no, ang Martes. So pag click sa Tuesday makita na mo na itong langgam nga nag-uban sila glupad no, pila ni kalanggam daghan po ni kalanggam mga color blue kasagaran ay itom. Unya na sila sa kabuntagon galupad kay ang ihang iskay gablo pod ihang iskay ibabaw siya mga lubi no. So freedom kibali ang nabatnan sa atong mga kalanggaman no. Oh, welcome kita sa Tuesday May 28 the Sabbath and the law. Ang ipabasa diri Revelation 14:6 og 7 o angel message balik. Revelation 4:11, Genesis 2:1-3, Exodus 20 verse 8 1-8 atong favorite sa ato ang doktrina sa Sabat no atong pagbasahon. Revelation 14:6, and I saw another angel flying in the mid-heaven, having eternal gospel to preach to those who live on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people. And he said with a loud voice, fear God, and gave him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven and the earth, and the sea, and the spring of water. So ato siyang i-worship mga higalag mga kaigsunan kay siya naghimo sa ato ang mga creation no, kadto ang heaven, ang earth, ang dagat ug ang mga water, spring of water. Di ba apil na gid na siya nabanggit no sa kana Revelation kay wala naman naghimo ang tubig pero naday ang spring of water no, siya naghimo no. So kung gusto ka nga mubalik ang ato ang tubig, ayaw kalimot higala no nga i-worship nato ang nagahimo sa spring of water no. Nangayo na pud og time ang Ginoo sa ato ining panahon sa hulaw no. Ayaw kalimot pag-worship sa ato ang Ginoo no, ni ining paninit nga panahon. Sa Revelation 4:11, worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will they existed and were created. So ang pagka-creator no ang atong gipa and put. Genesis 2:1-3, thus the heaven and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day God completed his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which he had created and made. So diha gani ang
kanang nahimong espesyal ang adlaw nga iyang gipahulayan, no? Kasagaran man po na atong gipangita, no, mga espesyal kanang mga holiday ba, no? Way trabaho, no? Way eskwela, di ba? Oh, espesyal mo nang naapoy gihimo nga espesyal di ang Ginoo, no? Nga naa sa iyang creation ang seventh day, no? Kay iyang gipanalanginan, iyang gipahulayan o iyang gi-sanctified 8, no? O ang ato ang doktrina, no, sa ato ang Sabbath day. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20 verse 8-11. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God, and it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or your female servant, or your cattle or your sojourner, who stay with you. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, and the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day, and made it holy. Sumo na siya, no? Nga iyahang gipahulayan, no, ang adlaw igpapahulay 7th day, pero naay command, no, nga sa 6 days kuno mo na siya ang work nga kanang mga laborious ni mga work ba, kanang mga unsay mong mga office work mo na kibali di na ka mag office work, no, kung adlaw igpapahulay, no. Pero naay gikuan kadtong sa pag uyon bas kasulatan, no, ang pagbuhi, no, ang pagtabang kibali sa adlaw ipapahulay. So giklaro na sa Ginoo, no, ug mao ni diri nga dili ka mag himo-himo og kanang work nga imo rag yung pagsabot, no. Kay ang paglaka work naman na, no, ay imuhang kanang pagbitbit sa imong bag, di ba? Work naman na, no. So kanang gibanggit diri nga sa 6 days, no, gisugo ka sa 6 days, mao na siya ang work nga wala na pud ka sugo, di ba? Sa adlaw igpapahulay, di ba? 6 days you shall labor, di ba? Labor ang ipasabot, no. O sige, define tag labor para maklaro nato ni mapataka ba taglo kanang work, no. Define tas labor sa ato ang website. Precision labor. 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 Work, especially hard physical work. Di ba? Physical work, hard pag yun siya. The price of repair include labor and parts, di ba? Sa UK, na day labor party dito sa UK, no? Work hard, kibali, labor, no? Make greater effort, di ba? Wala na greater effort pag adlang ipapahulay, no? Have difficulty in doing something despite of working hard. Naklaro na kita niya na mga higalag mga kaisunan. Sa gisugo sa Ginoo nga pahulayan nimong adlaw ipapahulay, gisugo ka nga mag-labor ka sa 6 days, di ba? Muna siya kumpleto, di ba? Sa kasuguan walay mawala, bising tuldok, bising kuwit. Wala nagsugo diha pahulay na largo, no. Nagsugo na siya nga mag-labor ka sa 6 days, no. All your work, di ba? Kanya sa 6 days ado na siya kanang 8 hours, di ba? 8 hours pud ato ang pagbuhat diyan na, no. So maapil diha ang ato ang mga pagbuhat kung wala kay gibuhat half day o wala ka nakalabor o kanang kuan. Kay gibanggit diha 6 days sa ato pa kada adlaw na kay paglabor, no. O niya kung wala kay kuan kay, no, apil na diha mabadlungan ka wala kay paglabor sa 6 days, no. Kay wala may imuhang hindi man pilion, wala na gani ka nagtuman sa dang papahulay dili pag sa 6 days wala ka galabor, no. Trawar na, no.
kusog kayo ang balaod sa Ginoo, no? Apil sa sugo ang pagtrabaho, no? So, what relationship, no? Between creation and the Sabbath and the law. So, na relationship to siya, no? Kay ato ang masimpagid ang Creator, no? O nagpahulay na himo nga example iyang gipahulayan, no? Ang maadlaw nga adlaw nga iyang gipahulayan ug ato siyang sundon kay siya ato ang Creator, no? Creation is speak of our value in God's sight. We are not alone in the universe. Some speak of the cosmic dust, nor are we a genetic accident. In other words, the common scientific scenario of life origin, which has made picked up by the news media and popular culture, represent a view of our origins that is in every way incompatible with the biblical accounts. We are here because Jesus created us, and He is worthy of our worship, not only because He created us, but also because He redeemed us. Creation and redemption are at the heart of all the true worship. Therefore, the Sabbath is vital to understanding the plan of salvation. The Sabbath speaks of the Creator's care and the Redeemer's love. At the conclusion of Creation Week, God rested in the beauty and majesty of the world He had made. He also rested as an example to us. The Sabbath is a weekly pause to praise and one who made us. O gi-explain na sa ato ang mga Hudyo, no? Ang Shabbat sa ilaha, shutdown, di ba? Shutdown pang work, no? As we worship on the Sabbath, we open our hearts to receive the special blessing a place in the day only and in no other day. The Sabbath point us to a Creator who loves us so much, to abandon us when we drifted from His purpose for us. The Sabbath is an external symbol, our race in Him. It is a special sign of loyalty to the Creator. Sa Ezekiel 12, ambak sa 20, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctified them. Sabbats, no? Daghan kay sa isa ka tuig adunay 52 ka mga Sabbats, no? Unya napay Sabbath yun nga, sabbatical year, di ba? Dito sa ato ang Jerusalem. Ato nang subaybayan si kabayan, no? Kano sa atong ilahang kanang Jubilee year ba, no? Na-apply pa ba sa ilahang Jubilee year katong 7th year, katong 50th year, no? Sa 20, Ezekiel 20:20, sanctify my Sabbaths. They shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Sabat suday na siya, no? Kadaghan pa na nimo nga sa tibok year na ay mga Sabat, di kay Sabat lang isa ra hinuna ka adlaw, Sabat sa isa ka tuig. So sanctify nimo, no, ang adlaw ipapahulay sa Ginoo. It is symbol to race, not to war or race. Of grace, not of legalism, of assurance, not of condemnation, of depending upon God for salvation, not ourselves. The Sabbath race, the race of grace in the loving arms of the one who created us, the one who redeemed us, the one who is coming again for us.
the message sa Revelation 14, uy, tibok man lagi nga chapter. God sent end time messages for the world. Call people to reach in His love and care. It's Sabbath it call to us to remember the one who created us. Or remember the one who created us, no? And gave Him glory. Keeping the Sabbath also is the connecting link between the perfection of Eden and the glory of the new heavens and the new earth to come. It reminds us that one day the splendor of heaven will be restored. Uy, ma-restore ko na splendor of Eden, no? Of Eden will be restored. Oh, ato ang favorite na portion mga igala. Conclusion question na to finish the day. Tanaw na itong panahon. Ang lakad sa ato ang panahon still high ato ang temperature. Pero ni us-us na, no? Ano ka us-us na arang high na to 34 degrees Celsius, no? Atong lowest 26 degrees Celsius. Kaulapan na to mostly cloudy, no? Hangin na to just 11. Uy, kusog mo na yun. This is 11. So, conclusion question, mga classmate, mahigalang magsunan, atong mga ka-inverse, no? Atong conclusion question, most Seventh-day Adventists have faced the chance of being legalistic, and that chance is usually connected with our keeping the Sabbath. Discuss the Sabbath as a symbol of redemption and righteousness by faith. Why would obeying God's command to rest lead people to think we are trying to work our way to heaven? Mao din nga work our way to heaven kay mao man ang ato ang buluhaton dito sa langit, di ba? Kay sa heaven, no, abot man na siya sa ato ang heaven, pagsimpa sa ato ang adlang ipapahulay kay ang Ginoo may example niya na unsa man imong daghan na nimba pero tipas man na, no? Wala magina siya, di man na siya model nga kon sa Ginoo, no? Mao nga magpractice kita sa sakto nga pagsimba sa Ginoo, no? Kay mao kuno ang ato ang pag-work dito sa heaven, no? Kamao kibalita saon man na nga lain man among gisimba dito sa kanang kalibutan Ginoo. Domingo man to, di ba? No? O mulalis ka, di ba? Mao nga ang atong saktuhon nato ang pag-practice, no? Ang sa gi-example sa Ginoo, no? Dili kita magpahi sa laag, no? Nga muobey kita, di ba? Kuha naman na, natuman naman nato nang mag-work ta sa kuan 6 days. Diha ta sablay sa iyang adlang ipapahulay, no? Kung wala ta nakatuman, di ba? Kay kalambigita na siya kana dayang atong pagtrabaho, manarbaho ta, no? Walay sayangan nga oras, walay sayangan nga kanang tulog-tulog pa istorya lakaw sayo, di ba? Unsay pangwarta, di ba? Pero ato ring hinumduman creator ang kasugo sa ato ni ana, no? Pero apil po nimo pagahinumduman, no? Nga mo pahulay kanay adlaw nga ipapahulay gihatag sa Ginoo, no? Og kana atong sundon dita magpatipas-tipas maghimo tag ato apong laing adlaw ipapahulay, no? So wala nato na practice ang dito akibali para sa langit nga atong no adlaw kibali nga pagsimpa. So diha na kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong mga higalag, mga kaigsunan, mga ka-inverse, the Sabbath and the law. So magtapos na kita sa ato ang pagpamalandong, no, ang naa sa private nga place. Kung makahimo siya pagluhod, no, luhod kay mao gina siyang privilege, no, gihatag sa Ginoo. Onya, get your Bible and put in your hearts para sa ato ang pagtapos, no.
Mag-ampo kita sa Lord's Prayer, kamo magigtungan kamo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Ampo ninyo personal ang creator nining naghingalo nga creation nato, no, iampo ninyo nga ang creator maga dungog sa atong mga pag-ampo, magatabang sa balansi sa ato ang creation, no, nga mabalik ang ato ang normal, no, nga tubig ang ato ang mga pag-ulan, no, di ra basta-basta tong katupag-ampo ni Elijah, no. Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, di ba? Ipahibalo nining katawhan nga mag-ulan, di ba? So mag-ampo kita sa ato ang pagtapos, no, sa Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord magtinan sa upon you and give you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod ng atong tulumanon. Ang pagpanglandong sa iyang pulong sa kadahom sa gabi, mao kini inyong Bible study on lesson study on the words. Marathon lesson karon communion God I will gospel sa Heptalogy edition con 7 parts. Ato ang textual audio visual na itong presentation. So diri kita alayon mao gihapon sa atong hub channel gihapon kita alayon, no, sa ato ang preparation sa ato ang Sabbath School Congress og ang ato ang online nga seminar sa ato ang Global TMI. Sa total members involvement gabi-gabi sa ato ang hub channel, no, sa atong mga kaigsuonan mag-load kamo, no, mag-wifi kamo, mag-data kamo para makapaminaw sa ato ang online seminar sa ato ang Global TMI. Either sa live kamo or sa replay magtan-aw sa ato ang hub channel. So until sunod ngayon ang Diyos mga blaing kayo, may dasanan dalagon ang Diyos.